Good afternoon po or good evening na mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is July 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Diamond Court Street, sa may Puliantes Street, San Xavier Xavierville. Diyan yan sa may Loyola Heights, Quezon City. At dadalhin ko natin sa may Uptown Center, sa may Katipunan, Loyola Heights, Quezon City. Okay po. So magbabalik po tayo mamayang konti po. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada po. Ano po? Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel ito. Kasi wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Traffic. Bilang paggunita sa Bureau of Perpetual Health sa Gintuan Surigao del Sur ngayong Miyerkules, sa mga ibinahagi niyang larawan sa kanyang Facebook page, kita sa pakikisalamuha ng Vice-Presidente sa mga residente. Nakilahok din siya sa pagtatanim ng mga puno sa Bigaan National High School. Bumisita si Duterte sa lalawigan sa gitna ng pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa Senado. Pinupirma ng Malacanang na itinalagang Cabinet Secretary si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Interior Secretary Benner Abalos. Nanupa na si Abalos kay Marcos ngayong Miyerkules ng hapon para makatulong sa pagtalakay ng mga isyu kasama ng iba pang miyembro ng gabinete. Matatandang inaris ni Marcos ang naturang posisyon pagbubuo sa palasyo noong 2022. Nauna rin sinabi ng Pangulo na pupunin niya ang serbisyo ng ilang pang hindi pinalad sa nakarang halalan para magamit ng gusto ang kanilang talento. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Abalos sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo. Aniya, prioridad niya ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, suportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng Administrasyong Marcos at isusulong ang kultura ng profesionalismo, pagpapanagot at kahusayan sa pagseserbisyo publiko. Tumakbo sa pagkasenador si Abalos sa tiket ng administrasyon ng isang taon pero natalo. Bago ito, nagsilbi na siyang kalihim ng DILG mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ng Cuba na napaslang na South Korean businessman si Ik-ju na si Choi Kyung-lim na nagpulot ng ginhawa at closure sa kanilang pamilya ang pagkaka-aresto kay dating police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III matapos sa ilang taong paghihintay sa katarungan. Si Dumlao ang itinuturing na isa sa mga utak ng pagtupot at pagpatay kay G sa loob ng Campo Crame noong Oktubre 2016 sa kasagsagan ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Sa pagbisita ni Choi sa Camp Crame ngayong Miyerkules, nagpasalamat siya sa gobyerno ng Pilipinas at kay South Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, sa pagtulong na mapagbigyan ng kanyang hiling na magtayo ng isang memorial marker para sa kanyang asawa na pwede nilang bisitahin sa loob ng Campo Crame. Pick up po. Okay na.
hindi pa tapos. Hindi, saka hindi pwede biro lang nga yung witness na yun sa totoo. It's really to authenticate the video. Ganun lang kasi sila. Ganun lang yun eh. Dapat ang tinanong yun, honestly, kung kakayanin mo sa Vice President. Alam mo, Judge, At saka natin nila yung alleged, yung ayaw. Ay, ano ka naman? Go, go. Hindi, na total. Okay, okay. Talaga. O, sige na, bantayan natin. At yan ang mga balitang binantayan natin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God. Ayusin mo naman, magkanda. Oh My God. Ako po si Karen Davila. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istresa. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Hindi ako kasi. Yung original mo, kumanon ka. Nung dati yung kumanon ka, nag-trending ka. Ano ba? Paano yung pagkakasabi? Yun eh. Kaya nga, paano nga Oo, pagkakasabi? wag na, sige na. Okay. Vlogging mo yun. Okay, sige na. Ano, 3, 2, 1. Napapanood po ng live at TV Patrol at Replay ng iba niyo pang paboritong palabas sa i1.ph at sama-sama pa rin tayong gabi-gabi sa ABS-CBN sa OTV2.